Moto Porsche Bida 110 S2. Second generation na po ito. Silipin natin ngayong araw. Tara! Moto Porsche Bida 110 S2. Para naman po itong smash, kaya talagang ang ganda rin ng kanyang tindigan. Ito pong kanyang main headlight ay located po rito sa itaas. Connected po ito dito po sa kanyang handlebar na blue color. At kapansin-pansin na mayroon po itong daytime running light, kaya ang angas nito pong kanyang headlight. At bukod dyan ay gumagamit na rin po pala ito ng LED para po dito sa kanyang high beam and low beam. Habang nandirito naman po sa bandang gitna, ito pong kanyang mga LED na turn signals, no? Naka full LED na po pala. Ito pong kanyang lighting system magmula po rito sa kanyang headlight hanggang dito sa kanyang mga turn signals. At bukod dyan, nagkaroon po pala siya rito ng decals na parang kaliskis ng dragon. And then combination po ng white, gray, and then red decal na lining. At dito po sa kanyang side profile, matutulis din po yung pagkakadesenyo nitong kanyang pairings. At bukod dyan, ang maganda rito, nagkaroon po pala siya rito ng touch ng carbon. At mayroon pa po pala siyang additional dito na LED lights. At pagdating naman po rito po sa kanyang front suspension, gray color po ito at ito po ay isang traditional telescopic fork. Blue color naman po ito pong kanyang front fender. Silipin naman po natin, ito pong kanyang front braking system. Ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with 2-pot caliper na gold color. At ito po ay naka-spokes rim set. At ang sukat po nito pong kanyang gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 2.50-17 at naka semi-dual purpose pattern tires naman po. Ito pong kanyang gulong. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang upuan. Malapad din po ito pong kanyang upuan at malambot din po siya. Yung pagkakatahi, okay din naman. At may makikita naman po tayo rito na Moto Porsche na naka-intact in gold color. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan para masilip naman po natin yung kanyang underseat compartment. Ito pong kanyang underseat compartment, maliit lang po siya pero ang kagandahan niyan, marami na rin po tayong mailalagay rito na personal belongings like gloves, coins, etc. Or di kayo mga papers, and then mayroon na rin po pala siyang included na tools. At dito naman po located ito pong kanyang fuel tank. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 4.8 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 50 km per liter. Matipid na rin, no? 50 km per liter para po sa isang 110cc. Matipid na po yan. At ito pong kanyang integrated na grab bar is black color po siya. Pa-curve po siya, U-shape. At ito pong kanyang side profile, may makikita po tayo rito na susian na kung saan dito po natin binubuksan ito pong kanyang upuan. Try nating buksan. Kunin natin itong kanyang mechanical key. At susuksok lang po natin dito po sa kanyang side. And then, twist lang natin, magbubukas na po ito pong kanyang underseat compartment. Balik natin ito pong kanyang mechanical key dito po sa kanyang ignition. So mamaya na lang natin ilagay. At pagdating naman po rito po sa kanyang side profile, ito po pala ay may mga decals na nakalagay rito. Combination ng kaliskis ng dragon, white, red, gray, and then nakalagay po rito yung Bida 110 S2, which is yung kanyang model name. Kaya po pala S2 yung nandirito dahil second generation na po siya. At ito po ay equipped with 4-speed manual transmission. Semi-automatic po ito. Kaya kung inyong mapapansin, wala po kayong makikita rito na clutch lever. At chrome color naman po ito pong kanyang shifter. At ito pong kanyang mga pillion step para sa ating rider at back rider is metal po yan. Tas nagkaroon po sila ng mga rubber cover. Ang ganda rin po nitong brace na ginamit nila rito na gray color. Kasi nga die-cast na po siya. At tubular naman po na metal, black color ito pong kanyang side stand at yun pong kanyang center stand. At black color din po na glossy ito pong kanyang engine cover. At may naka-intact naman po rito na Moto Push. At ito naman pong kanyang swing arm, tubular din po ito na metal na gray color. Nakaterno po yan dito sa kanyang brace. At mayroon din po itong integrated na chain protector. At ngayon naman po ay susubukan nating sakyan ang Moto Porsche Bida 110 S2 para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang aking height is 5'6".
Makikita nyo naman, lapat na lapat po yung ating mga paa. Kaya masasabi ko na more comfortable po ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. Ganito naman po siya sa side view at sa tansya ko naman ay kayang-kaya po itong i-manage na mga 5'2" and above. At ito po ay gumagamit ng analog para po rito sa kanyang meter panel display. Ang makikita po natin dito, ito po yung kanyang speedometer, yung odometer dito sa gitna. Habang dito naman po sa kabila, nandirito yung kanyang fuel gauge and then yung kanyang gear indicator from 1, 2, 3, 4 dahil nga po ito ay naka 4-speed manual transmission. At mayroon pa po siya ritong mga light indicators sa bandang itaas at ibaba. At pagdating naman po rito po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon pong on and off, ito pong kanyang headlight. At red color naman po, ito pong kanyang electric starter. Yung yellow naman is yung kanyang horn, kaya ma-recognize natin agad. Black color naman po, ito pong kanyang mga handle grip. At itim din po ang kulay nito pong kanyang front brake lever. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang ignition. Ito pong kanyang ignition ay equip po ito ng mechanical key. Naka-mechanical key po, ito pong kanyang ignition. At mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes. At mayroon po itong 2 front pocket. The same size lang po yan, magkabila. Pwede po tayong maglagay rito ng mga coins, glove, etc. At mayroon na din po siyang integrated dito na utility hook na pwede po nating pagsabitan ng ating mga pinamalengke na mga plastic bags. At bukod dyan, ito po palang kanilang second generation ay mayroon na po pala siyang built-in na USB Type-A port. Kaya kung mahilig naman po kayong mag-long rides, no? Pwede nyo namang gamitin sa long rides to. At ang kagandahan niyan ay pwede na po kayong mag-recharge ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets dahil nga mayroon na po siyang nakaabang na USB charging port. Dito po pala sa kanyang side profile, nagkaroon ng mga 3 butas rito and then may makikita tayo rito na Motoposh na decals. Mapunta naman po tayo rito sa likuran. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Ang ganda rin po pala ng pagkakadisenyo nitong kanyang taillight. Bakit kamo? Included na po rito yung kanyang mga turn signals. At silipin nga natin, LED na rin po siya. At naka-LED na rin po ito pong kanyang main brake light. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At mayroon po itong light reflector dito po sa bandang gitna. At pagdating naman po rito po sa kanyang rear suspension, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber at gray color naman po. Ito pong kanyang coil spring. Dumako naman tayo rito sa kabila para masilip natin itong kanyang rear braking system. Gumagamit po pala ito ng drum brake. Ito pong kanyang hub is gray color at naka-spokes rim set po ito. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po pala ay mayroong sukat na 2.75-17. At naka semi-dual purpose pattern tires po itong kanyang gulong. At ito naman pong kanyang stock pipe, black color po ito. Chrome color naman po ito pong kanyang head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. Nandirito naman po ito pong kanyang kick starter. At bukod dyan, ay mayroon din po itong electric starter. At chrome color din po ang kulay nito pong ating foot brake. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang Motoposh Vida S2 ay meron po itong 110 cubic centimeter engine displacement. At ito po ay isang carburetor type engine. At ang presyo po ng Motoposh Vida 110 S2 ay nagkakahalaga po ito ng 42,000 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay naka-zero down payment po ito. Ngunit ang kailangan nyo pong ibigay ay ang kanyang first monthly installment. At mayroon naman po itong 2,290 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Para po sa lahat ng kukuha ng motor, ito po ang mga requirements. So, valid ID, barangay clearance, 2x2 picture at sidula. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Tara mga kamotopos, dito sa Expolite Motor Corp, dito sa Barangay Gigilunan, Mangaldan, Pangasinan.